Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Boy Clamor. At ako naman po ay si Ejo Clamor. Kami po ay membro ng Our Lady of Peace Prayer Group under the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community na naka-house dito sa EDSA Shrine. Ikinasal kami noong January 25, 1986, 40 years ago na. Biniyayaan kami ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Ang unang 3 taon ng aming buhay mag-asawa ay napakasaya. Pareho kaming kumikita ng maayos at sobra para sa isang bagong pamilya. Masaya, punong-puno ng kagalakan ang aming pamilya. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng biyaya at pagmamahal na ibinigay niya sa aming pamilya. Hanggang sa isang araw, ako po ay napahiwalay sa Diyos dahil sa isang kasalanan na nagawa ko sa aming buhay mag-asawa. Ako po ay nalulong sa droga, shabu, noong mga late 80s hanggang early 90s. Nilihim ko po ito sa aking mga kaibigan, pamilya at asawa ng mga ilang taon. Ginamit ko po ang droga sa aking trabaho, sa pakikipag-usap sa mga kliyente ko na hindi napapagod kahit abutin ng gabi. At pagkatapos pa ay inuman naman hanggang umaga, na para bang wala ng bukas. Madalas nga po ay gising ako sa gabi na kayang hindi matulog ng 3 araw para hindi mahalata ng aking asawa ako ay natutulog-tulugan. At sinasabayan na lamang siya sa pagbangon sa umaga. Mapapansin ninyo ang taong gumagamit ng shabu ay hyper or kilos ng kilos na hindi mapakali, mataldal at pawisin. Ang opisina namin ay centralized aircon, malamig. At ang mga tao ay nakasweater or jacket. Samantalang ako naman, tagaktak ng pawis. Ang epekto ng shabu ay madaling mawala sa lamig. Kaya ako ay masipag lumabas ng opisina at yun naman ang aking trabaho talaga, maghanap ng kliyente. Hanggang napabayaan ko na po ang aking trabaho at sarili kong kalusugan. Naubos ang lahat ng aking naipon at kinita sa trabaho. Madalas po ang aming pag-aaway pag wala na po akong magamit ng shabu. Away, sigawan at batuhan ay naging habit sa araw-araw. Napabayaan din namin ang aming mga anak. At pinaalaga na lang namin sila sa mga yaya. Hindi na po ako nagsisimba. Parati na lamang ako sa mga kaibigan kong mga lulong din sa droga. Hindi ko namamalayan na ang aking pamilya ay napapabayaan ko na. Akala ko noon ang buhay mag-asawa, ang buhay may asawa, ay bed of roses. Hindi pala. Bed of thorns ang nangyari. Mahirap kalaban ng droga. Halos araw-araw kami nagtatalo kahit sa harap ng aming mga magulang o mga anak namin. Parang, Daddy, Mommy, tama na. Gumaganon yung isang bata. Napakasakit sa dibdib. Pag nag-aaway kami, hawak ko aking rosaryo na para bang security blanket ko siya. Na baka bigla siya magbago sa puntong yun. Isang babala po, please wag lang kayo mag-away sa harap ng mga bata. Masakit makita ng anak dahil traumatic po ito. Sa mga panahon yun, lagi kong siyang hinahanap at pinupuntahan kung saan-saan sa mga barkada niya. Napapabayaan ko na rin ang trabaho ko. Minsan nga, 3 times a week na lang ako pumapasok. Late pa. Hanggang
hanggat kinausap na ako ng HR at binigyan niya akong 3 options. 3. Isa, mag-resign ka na. Pangalawa, mag-part-time ka na lang o project-based ka na lang. Pangatlo, bumalik ka sa dating ikaw. Ayun, nagising ako. And I needed to decide on what to do to our marriage. Ang pamilya at ang mga totoong kaibigan ang pinadala ng Diyos sa aming pag-asawa. Hindi kami iniwan, sinamahan nila kami. Dasal at pagrorosaryo ang ginawa ko sa mga panahon yon. Kahit kami ay nag-aaway, hawak ko yung rosaryo ko na parang security blanket nga sabi ko kanina. Isip ko noon ayoko ng broken family. Ayoko magiging effect ito naman sa mga anak ko. So, I needed to be strong for my children. Naalala ko ang sabi ng mother ko, if you still love and respect your husband, even for a little bit, go back to him. Kasi po, iniwan ko na rin po siya for a short time maybe, that time. Hindi po ako kinampihan ng mami ko o ng mga kapatid ko. Binuusan po nila ako ng pagmamahal at emotional support. Understanding ang binigay sa akin. So, bumalik po ako kay Boy, pero binigyan ko po siya ng ultimatum. Pag nahuli ko siya sa drogang iyon, hindi na niya makikita o mayayakap ang mga anak niya at lalayo na kami. Sa mga panahon na yon, ang mga dati kong kaibigan, classmates, office mates, at kamag-anak ay iniiwasan ako dahil sa nabalitaan at nakita nila ang aking kalagayan na payat, haggard, at ang itsura ay para bang hihingan ko sila ng pera para sa aking bisyo. Dito ko napatunayan ng mga totoong kaibigan. Sa halip na ako ay iwasan at laitin, kinakausap, pinapayuhan, at nararamdaman ko na gusto nila akong magbago at bumalik sa dati kong buhay. Masasabi kong kung wala ang mga magulang ko o kapatid o yung mga sinasabi kong totoo kong kaibigan, siguro hiwalay na kami. O naloka na ako. Ang hirap po kasi ng mga panahon yun. Pero sa lakas ng dasal ko, nagaling sa kaibuturan ng aking puso, pinatatag ako ng aking pananampalataya. Harapin ang lahat ng trials na ito. Mahabang pasensya at sakripisyo ang aking ginawa noon. Dahil alam ko na kaya ng Diyos na ibalik siya sa dati. Kapag siya ay natutulog, sa araw o sa gabi, pinipray over ko pa siya ganyan. Tunay nga po ang power of prayers. Hindi matatalo po ang dasal. Tuluyan na nga po nalagpasan namin ang pagsubok na dumating sa aming buhay mag-asawa. Parang isang pitik na biglang naglaho ang aking pagnanasa sa droga isang umaga. Hindi po naging madali para sa akin ang pagtigil ko sa droga. Mayroon po tinatawag na withdrawal syndrome na tumagal po ng halos 1 taon. Pagsisisi sa aking mga nagawa, galit at nararamdaman. Pagsisisi sa aking mga nagawa, galit at kawalan ng kumpiyansa sa sarili ang aking naranasan at nararamdaman ng aking puso, isipan ng mga panahon na yun. Ayaw ko na rin lumabas ng bahay at magpakita sa mga tao dahil sa aking itsura. Payat, nangangalumata, mukhang may sakit. Talaga pong hindi matatawaran ng lubos na pasensya, pagtitiis, pag-aaruga,
at pagmamahal ng aking asawa. Hindi niya po ako iniwanan hanggang sa huli nang mag-self-rehabilitate ako. Pilit ko pong pinipigilan ng aking sarili sa aking nararamdaman at iniwasan ang mga naging kaibigan ko sa droga. Sa mga panahon na yon ay unti-unti akong bumabangon para manumbalik ang aking kumpiyansa sa sarili ko. Hanggang kami ay ma-recruit sa Marriage Encounter Weekend Seminar. Doon ko nalaman at naramdaman ang mga pahirap at pasakit na nagawa ko sa aking asawa. Natutunan ko ang pagpapahalaga ng damdamin na minsan kong binaliwala. Dito nanumbalik ang aming maganda at masayang buhay mag-asawa. At natutunan namin sa ME. Nagkaroon kami ng bagong kaibigan at kakilala at siguradong hindi na ako makakabalik sa nakaraang buhay droga. Si Mama Mary ay malaking bahagi ng aking buhay. Isa doon ay ipinangalan akong Maria Josefina, ng aking magulang Maria at si Joseph. Ang matinding pagdarasal araw-araw, pagrorosaryo, taimtim na panalangin sa Panginoon, at sa tulong ni Maria, nabigyan siya ng pagkakataon na makabalik sa kanyang sarili at sa Diyos ang lagi kong hiling. Araw-gabi, yun ang ginagawa ko po, pagdasal, rosaryo. Hindi matatawaran yung pagrorosaryo ng isang tao kasi yun po ang pinaka nakikita ko na kailangan natin sa araw-araw. At natupad na po ang aking kahilingan. Nakapagbago na po siya. Magmula nang pumasok kami sa community, tuloy-tuloy na po ang naging service namin sa Panginoon. Sa ngayon po ay nagsaserve kami sa aming community bilang speakers at isa sa mga talks namin ay tungkol kay Mama Mary. Member din po kami ng music group ng Our Lady of Peace Prayer Group na kumakanta rin sa EDSA Shrine tuwing First Tuesday. Sobra-sobra po akong nagsisisi sa mga kasalanang nagawa ko. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan sa mga panahon na iyon. Hindi po ako nakagawa ng grabing krimen like rape or murder. Hindi po ako nakaranas ng kulong. Drug dependents like me deserve a second chance to life. Hindi po kami masamang tao. Peer pressure kaya ko sinubukan ng droga at nagawa ang mga di dapat sa pamilya ko. Sa mga nanonood nito at nakararanas ng ganitong problema, sa ngayong kapit lang sa Diyos. May mga taong ipinapadala ang Diyos sa inyo at di tayo susukuan. Sa mga magulang, asawa, kapatid, na ganito ang pinagdadaanan, huwag po ninyong sukuan ang inyong anak, asawa, kapatid o kaibigan. Mahalin, intindihin at gabayan hanggang makabalik sa dating maayos na buhay. Respeto, pag-uunawa, pagtitiwala at pagmamahal ang naging foundation ng aming pamilya. You have to understand the situation you're in. If you still want to save your marriage and have love and respect for your partner, then fight for it. Yun po ang ginawa namin, kaya nandito po kami sa harapan ninyo ngayon. Just always remember to keep the faith in God at huwag bibitiw sa Kanya.
Mahal tayo ng Diyos. Kahit na paulit-ulit tayo nagkakamali, nagkakasala, mahal po tayo niyan. Tayo lang po ay humingi ng tawad. Siya ang lakas at ating tagapagligtas. He will always fulfill the promise to us that He will always be by our side no matter what. He will always fulfill His promises to us that He will always be by our side.